Una naman sa amin yan, di naglarga na naman kami. Tapos nung pumunta kami, balikuan kami noon eh. 3 team. Doon pa rin sa area na yun? Hindi, iba naman. Ibang area naman. Di pag-akyat namin sa trail, may trail lang na maliit lang trail lang. Tapos parang sagingan, ganyan. Sagingan. Saan naman yan na area, Master? Parties din ng kwan. Between Cagayan sa Apayao. Doon pa rin. Oo. Pagitan ng kwan, Apayao sa Cagayan. Di pag-akyat namin ganyan, mayroong babaeng nangunguha ng ampalaya. May babaeng nangunguha ng ampalaya. Ang puti babae. Naka-short lang eh. Pero nagtaka kami, maraming kagat ng kwan, lamok sa hita. Kaya nagbibiroan kami yung mga kasama namin. Masuna yata yan ah. Di tanong na, nagulat nga siya eh. Na-surprise kasi nakadaan na yung isang team eh. Hindi pa niya napansin eh. Nakadaan na kami tapos nung sumunod na team, kinausap kasi ng isang ko namin. Kasi hindi namin siya kaming unang team, baka ang ini-expect namin may kalaban sa taas kasi paakyat kami. Kaya nilampasan namin. Yung isang team ngayon na sumusunod, yun yung kwan. Hindi kayo na-detect ha? Oo. Tapos nung kwan, nagulat siya. Tapos sabi niya, nangalak lang ko sir, pang sidami, ganun-ganun siya. Kumuha lang ako ng pangulam namin. Di, hinayaan na lang namin. Diretsong lakad. Mga wala pang, siguro, wala pang 2 minutes. Usan, nabangga na namin yung, nabangga na namin yung, may nabangga kami doon na naglilinis ng baril. Tapos may tulog. May natutulog doon sa may sagingan. Malapit lang. Almost, lang yan, 5 meters. Hindi nila kami, tiwala siguro yung mga yon kasi mayroon, andun nga yung babae. Andun sa baba. Yung Amazona. Kaya tiwala yung mga yon naglilinis ng baril. Lead scout ka nun? Hindi, yung junior ko. Oh. Guide ako. Tapos nung nakita. Sir, alaban. Saan? Yun, nung medyo yung medyo nakaramdam yung naglilinis. Eh, paano siyang na yung baril niya eh. Tanggal? Oo, important eh. Yung binagbagan namin. Dalawa ka agad yun? Oo, 2. Pin down agad yun. Tapos pagbagbag namin, mayroon palang dito sa high ground, pero masukal kasi. Masukal dito sa high ground sa right namin. Mayroon palang nakapwisto doon. Yun, volume fire siya. Yung 60 gunner namin, si PFC Lardizabal, yung class 84, yung kabats classmate ni Buddy Laroco. Grabe yung volume fire nila. Tamahan yung yung kamay niya na yung right hand niya. Tinamaan yun, nalupay-pay. Ito naman si Master Franco doon sa baba namin, yung diretso nung trail na yon, yung pinaghigaan nung namatay na. May kubo-kubo doon. May kubo-kubo na medyo maliit din na kubo-kubo. Ang dami palang nagpapahinga rin doon. Nagtakbuhan na yan. Yun ang ini-snipe ko. Tapos si bilib ako kay Sergeant Franco, yung M23 niya talagang halos yung pasok dun sa loob ng kubo-kubo yung yung M23. Tapos nung dami nang naghihiyawan na parang nagpapatulong na, may tama ako, gano'n. Parang baboy ra mo nga silang gumanyanan na. Oo, dun sa masukal. Pero ang daming pumuputok. Yun na, ang kasama namin nun na official, si Lieutenant Magtuto, yung class 86. Tapos, nag-request kami ng ngayon, yung MG. Air support. Yung MG, yung tutubi ba, na may Lancer. Yun. Dumating ka agad? Oo, kasi may naka-standby dun sa batalyon namin eh. Ganon, tapos 2 chopper. Naka-standby sila doon. Yun, pagka, binanatan. Kalapit talaga. Doon ako nagbilib din sa official na yun kasi bigay niya yung objective namin kung nasaan kami, yung position namin.
harapan namin yung kwan eh, humarap sa amin eh. Yung MJ. Yung MG, pusag. Binanatan, talsik sa amin yung lupa eh. Pusag. Yun, tawanan kami, palakpak kami, bulsay, bulsay. Yun, nung kwan na, wala nang, kasi ilang bisis siyang kwan eh, ilang bisis siyang umikot yung kwan eh. MJ. Oo, ilang bisis siyang naghulog. Yun na, wala nang pumuputok doon sa kalaban. Wala na. Oo, lumay na, yun, bumaba na kami kasi tumawag na yung kasama namin na may tama ba. Pero nakuha na namin yung kwan. Yung dalawa doon. Oo, dalawa. Oo. Iniwan lang namin doon. Yung kinuha lang namin yung baril. Pagdating namin sa barangay, yung sinabihan namin yung kwan. Puntahan nyo yung ano doon. Pinuntahan nila yung namatay. Pero hindi nyo na hinabol yun, Master, yung saan sila. Kasi Hindi na kasi yung kasama namin na may tama eh. pina-priority na. Oo, yun na yung kwan. At least importante, sabi nung official namin, may ano na tayo. May recover na tayo. Grabe din yung patama ng officer nyo sa ano. Oo. Magaling din yung kwan na yun. Kasi Parang si Kwan yun eh, babae yun eh. Si Patrimonio yata yun. Piloto? Yung piloto. Kagaling. Talagang bullseye talaga eh. Grabe ang Kwan na yun. Okay na naman. Balik na naman sa Kwan. Masaya na naman kasi hindi kami nagbababad na Kwan nun ba de? Hindi kami nagbababad na operate talaga. Kasi may doon sa batalyon, mayroong kaming ano yun, yung monitoring. Nagmumonitor naka-standby lang si Sir Bagasin doon eh. Si ang batalyon istri namin. Pagka huminto yung parang may palig-palig siya na kwan, tapos mayroong araw na nakaturo. Andun na naman, positive na naman, nandun na naman ang kalaban. Sabi, Beijing na naman si Sir Bagasin. tawag na naman siya. Romeo Sira, recon strike kami. Romeo Sira, symbol. Gano'n na naman po. Strike na naman yan. Gano'n ang kwan namin noon. Nung kapanahunan doon. Tapos ang isang ano ko rin, na hindi ko rin makalimutan yung first re-enlistment ko noong 1988. First re-enlistment ko. Di doon kami sa PIP-ID. Mag-report kami sa PIP-ID. Punta kami ng PIP-ID. Sumakay kami ng kwan dito sa Lalo, sa Magapit. Pantrangko. Mga 9 ng gabi. Pagdating namin doon sa kwan, doon sa between San Pablo at Isabela at Cagayan, may checkpoint. May nag-checkpoint. Sinilip kong ganun, tumayo ako. Kasi nandun ako sa pangatlong upuan ng driver eh. Doon sa likuran ng driver, 2 matanda. Tapos kami, ang sumunod, 3 kami. Civilian attire kayo? Civilian attire. Mga long hair ba eh. Ang bag namin na nandun yung uniform namin. Kasi magpipisikal kami yun eh. Rainless. May baril kayong dala? May isang 45, nandun pa. Doon pa inilagay nung kabats ko. Sa bag? Oo. Di nasa gitna ko ng upuan. Itong kabats ko siya yung nandun sa bungad. Sinong kabats mo ng mga kabalala? Si PFC Dumukloy. Okay. Tapos yung nasa tabi ng pintuan, si Corporal Pablo, yung class 77, siya SR din. Mga long hair kami. 3 ranger yun, ha? Oo. Tapos yung 2 kasama ko, tulog kasi yung kwan na yun, kagagaling lang namin ng ano eh. Kagagaling tumayo ako, nasilip ko. Nakalagay doon sa kwan. Military checkpoint. Mayroon silang dala-dalang ano eh. Barricade? Oo. Military checkpoint. Kinuha nila yung isang lane ng ano. Pero nakita ko, may mga kwan na, may mga sasakyan na nakahinto. Ngayon, di nagtiwala rin ako. Pero yung kasama ko yung 2, tulog. Kasi pagod. Hindi ako magtiwala. Kasi ang iniisip ko, kung tulog kaming 3, baka mayroong nakasakay doon sa loob ng sakyan na hindi namin alam. Kasi maraming NPA noon eh. Tapos mga isparo pa. Ganun. Hindi ako natutulog. May dala nga akong 29 eh. Para pang kwan ba, silent killing ba. Tapos nung paghinto namin, kinanyan yung kwan. Doon ako nagtaka kasi kung military yon, hindi papampagin yung ano eh, yung pintuan eh ng pantrangko.
Pero nakita mo naka-uniforme. Naka-uniforme sila. Dami. Pag na ganyan, di binuksan nung driver. Unang umakyat, yung ita, yung mga pugot, yung mga ita ba? Ita sa amin dito sa Cagayan eh. Nakagaran siya. Takbo. Takbo dun sa likod. Ngayon, may sumakay dun sa Tugigaraw na PC. Uniforme siya, complete. Nakasabay niyo sa bus. Oo, sumakay na dun sa Tugigaraw. Didiretso sa likod. Yun. Baka pagod din siguro, nakainom. Nakatulog ngayon. Nakaganon dun sa likod. Yun ang unang tinutukan ng umakyat, yung ita. Di kuha niya, binaba niya yung ita. Dinising niya yung PC. Oo. Siniko ko na yung dalawa. Nung pag-akyat ng ita, siniko ko na yung dalawa. Gising kayo, gising kayo. Checkpoint na ito, checkpoint na ito, sabi ko. Tapos dumungaw si Juan, kalaban, sabi ni Sarin Pablo. Oo, mga may amasunang akong nakita, sabi ko. Di umakyat na sumunod, 3. Nung naibaba yung PC, may umakyat na 3. Naka-M14, tapos M23, dalawang M23 yung ano eh, BB-M23 yung umakyat. Di gumaganyan na sila, tinitingnan lahat yung pasahero. Sigurado may kasama yan, gaganon-ganon yung isa, nagsasalita. Nung nilampasan kami, salamat, sabi ko, medyo napahayo ko ako eh. Pero nung pag-akyat nila, dinahandahan ko yung 29 ko na inopen. Nilagay ko lang doon sa, dito sa may sapatos ko ba. Para inkis lang na, yung naka M23 na isa, yun ang talagang yayakapin ko talaga yon. Si Sarin Pablo nga gusto niya tumalon doon sa sa bintana eh. Wag, sabi ko, madadali ka rin diyan kasi may na, oo. Nung nakalampas sa amin, medyo napahinga ako ng maganda ba. Bumalik, umatras. Nakita yung kabats ko nakahawak siya ganyan, nanginginig ba. Tapos may tatak dito na yung GL. Garjan. Oh, yung jablo pa noon. Jablo. Oo. May tatak. Tapos itinaas yung t-shirt. Nakita. Pinaganon talaga? Oo. Yung impinang nagganon. Alam man nila yung mga tatak-tatak na ganyan. Sundalo ito, sabi niya. Yung isa, sundalo. Tinutukan ngayon ng M14, dinikit sa ulo. Tapos nirelease yung safety. Napayo ko ako kasi pag kinalabit niya yon, pati ako damay. Kasi magkatabi lang kami nung kabats ko eh. Tapos yung dalawang matanda doon sa harapan namin, bali na umiiyak sila na kasi yung isang bag, yung bag namin doon sa likod namin, hindi na doon sa tapat namin mismo inilagay, doon sa mas likod pa konti. Nakuha na nila yon. Pagbukas na ganyan, nahulog yung kumbat, nahulog. Kaya yun, may sundalo dito, kaya umatras yung yung pag-atras nga kami na yung nakita. Tapos nung tinutukan na yung kabats ko, talagang kuwan na yun. Nag-isip na talaga ako. Talagang lalaban na kami dito. Kasi hindi man sila makapurma doon kasi naka-sling yung baril eh. Pumutok man yung nag-release ng safety, yung M14, pero madadali rin yun. Siyempre, 29 yung hawak ko eh. Talagang puro tirahin ko talaga dito sa leg talaga. Yung pang finishing talaga eh. Dumutay na yun. Tapos nung kuwan, tumayo ako. Ginanyan ako nung isa. Diyan ka lang. Civilian ako, sir, sabi ko. Diyan ka lang, sabi niya sa akin. Huwag kang alis, basta ka lang, hindi ka maano dyan, sabi niya. Ngayon, biglang may sasakyan na hindi na napara. Mabilis na sasakyan, hindi na napara. May tumawag, commander pala yun. Yung naghawak sa akin na, diyan ka lang, hindi ka maano dyan, sabi niya. Yung isa na naka M23, may radyo siya dito eh. Yung ICOM. Diyan ka lang. Commander, may nakalusot. Sabi nung tumawag. Babae pa, yung tumawag. Commander, may nakalusot. Di parang nataranta rin sila. Mabilis siyang bumaba. Sumunod yung isa, naiwan yung nakatutok. Ang alam ko, babaril na yung kabats ko eh. Tapos hinihila na yung kabats ko. Nung binalik niya yung safety ng baril niya, yun sana, sundan ko sana, kaya lang nakapag-isip din ako,
talagang hindi na kami, mapatay ko man yon, hindi rin kami makakakuan doon. Makakalusot doon kasi marami nga sila. Nung pagbaba nila, hindi nila mahila-hila yung kabats ko, hindi niya mahila-hila, di bumaba. Huwag kang alis dyan lang kayo. Tapos sinabihan niya yung driver, huwag mong paandarin, dyan lang kayo. Tumayo ako. Yung driver nang tinutukan ko dito sa tagiliran. Sara mo yung pintuan, sabi ko. Sir, baka barilin. Hindi, basta isara mo yung pintuan. Sinara niya yung pintuan. Paandarin mo na. Sir, ang dami nila. Basta paandarin mo na. Saksakin ko talaga eh. Itinutok ko na sa baywang niya eh. Tirahin kita sa pag hindi mo kanyan. Yun. Hindi mamamaril yan. Basta ilak mo yung pintuan. O nung dahan-dahan kami, grabe. Grabing pampag nila. Yan. Hanggang nakalusot kami. Yun na. Medyo kwan na kami noon. Tapos nung malapit na kami sa kampo, doon pa lang may lumabas na 6x, baka na monitor siguro. May checkpoint doon. Yun, nasa lubong namin. Yun, nung pag-report namin doon sa nung mag-take kami ng, siyempre, reenlistment, mag-neuro kami. Hindi kayo bumaba doon sa kampo? Bumaba kami doon sa mismong harapan na ng kampo. Yung pinakaunang nasa lubungan nyo? Oh, hindi, lampas na sa kampo yung 6x. Tapos, pagbaba namin sa kampo, pahinga konti, pumunta na kami doon sa mag-take ng neuro. Nalaman na nung kapitan, si Captain Gusingan. Sino yung mga may mga na-checkpoint daw na sa ganun-ganun siya. Kami, ma'am. O, exempted na kayo sa neuro. Kasi hindi ko alam, hindi nyo makonsentrate pag-exam yan, sabi niya sa amin. Tuwang-tuwa rin kami noon, ha. Pero, grabe yung master. Anong reaksyon ng kabats mo nung after nung... Ay, talagang namutla siya. Tisoy na siya, lalo pang namutla. Nung lalo nung hinihila-hilain siya. Siya man lang yung hinihila. Kasi siya yung may... Oo, may tatak. Wala siyang sinasabi. Wala, tahimik lang siya. Iiling-iling lang. Alam nga, sabi niya sa akin noon, akala ko kamatayan ko na rin yun, sabi niya. Nung nirelease yung Nung pinalalaga mo, master, yung close yung pituan. Oo, nung linapitan ko na yung driver. Hindi naman bilisan mo yung takbo. Hindi, dahan-dahan lang siya. Sige, basta pandarin mo, sabi ko, larga tayo. Sir, baka bugahan tayo. Hindi, matakot mo yan kasi maraming sibilyan, maraming sakay. O yun na, hanggang nakakuan kami. Ginaganon-ganon nila. Oo, talagang pinapampag nila yan. Ang dami nila eh. Talagang, yun ang kwan nila, nag-check po, kakandak sila ng checkpoint mga yan noon. Mga NP. Grabe yung karanasan na yun. Grabe, Yung grabe. yung PC na nakuha nila. Wala na, kinuha nila. Baka tinira na yun, ha? Kasi may dalang baril. Wala na kaming balita. Basta sinabi na lang namin nung nagtanong-tanong doon sa loob ng PID, may kasabay kami na PC. Sumakay doon sa Raycom, doon sa Tugigaraw. Talagang nakuha nila yun. Grabe yung karanasan na yun na experience. Yun ang hindi ko makalimutan bali na kwan ko rin. Kung minsan nga, kahit na hanggang ngayon, kung kwan, napaginipan ko eh. Sabi ni Bakit, retire ka na, wala ka nang kalaban. Sabi sa akin ni Bakit eh. Pero sa lahat, yun talaga ang nagpatibok sa'yo, no? Ay, grabe yun bali. Pero hindi rin ako takot kasi may, yun nga, yung iniisip ko noon, may dala rin ako na 29. Talagang mapatay ako, pero mapapatay ko rin yung may makuha kami. Yun Kasi ang, hindi mo nun talaga, master, dito na lang talaga yung... Oo. Tapos nung nung 1990, nadiis kami ngayon kay Governor Aguinaldo sa Cagayan. 1990. Hanggang 91 nung inorganize ulit yung FSRR, yung Ranger, nung inorganize, yun, kinuha na kami ni Kwandon, ni Sir Espadero, at saka si Sir Bagasin. O, gusto nyo sa
Organize natin yung 5th company. Ito sa 5th division, sabi niya. Sige sir, kami. Bali 5 yata kami noon. Si Buddy Paski, si Laroco. Sino yung dalawa pa? Nalimutan ko na yung dalawa. Bala pala, si Bala. Yung naging NCO ed ni General Lim. Tapos nandun na ka. Inorganize na namin yung halo-halo na kami doon sa 5th company. Marami ng tropa. Tapos unang namin, bagsak namin sa naman. Kalinga na naman. Kalinga, Payaw, ganyan. Yan na naman ang area namin. Balik na naman tayo sa Di balik kami doon. Pero masaya kami noon kasi na kami. Kumbaga, sulit na talaga kami doon sa Laknib family. Pag-operate namin, bali mission ng yun ng dalawang course ng SF, class 61, 62. Actually, yung 62 yata yung namatayan sila ng isang opisyal. Pero kami ang kami ang nag-leading na 5th company. Sumunod lang sila sa amin. Tapos, nadaanan namin nadaanan namin yung Pugin, mga ganyan. Tapos, doon sa Mabiga Complex. Tapos, na-monitor namin, napalaban na yung test mission ng Tango Mike ng SF. Tapos, nung advance kami ng advance, hanggang napalayo kami, mayroong ngayon kampo kaming napasok. Pero nung mapasok namin yon, bali magdidilim na siya Halos naubusan na kami ng pagkain noon, wala na kaming supply. Tapos parang virgin forest yun, marami pang linta. Makapit, lumilipad yung mga linta. Tapos nung pababa kami, kasi gumagawa na kami ng daan Gumagawa kami ng daan. Pababa kami, nakita namin mayroong parang kubo-kubo. Yun, ginapang namin yung kubo-kubo. May mga pack doon na medical supply yung nakuha namin. Tapos nakita na namin marami ng NPA doon sa may nagmi-meeting pa Yun na, talagang yung tatlong team nag-line formation na kami doon. Pero ang kasi pababa matarik yung bundok Ang style na namin, parang nakahiga kami. Nakahiga parang nakaganyan kami. Nasa baba yung yung kampo Kala namin eskwelahan kasi may mahabang barak sila. Pero hindi nyo pa confirm? Nakita na namin kasi nung nakuha na namin yung kalaban. Nakita na namin kalaban. Yun. Apir-apir na naman kami kahit hindi pa kumakain. Doon na, nung may napansin, nagkabugahan na yan. Buga. Ang CEO namin doon, si Sir Dupitas, Captain Dupitas. Kasama namin doon sa area, si Sir Faustino. Si Jose Faustino at saka si Lieutenant Dumling. Kasama namin doon. Yun, talagang volume fire kami doon. Grabe yung bagbagan na. Nung medyo magdagabi na, sila naman yung bumanat. Yung mga ganito na kahoy, putol Ang namin, wala kaming cover Wala kaming cover kasi may mga kahoy-kahoy lang na hiwalay na ganyan, na masukal nga Pero nasa taas kayo? Nasa high ground kami. Nakahiga na nga kami. Sa baba na yung kalaban. Hintayin na lang namin yung bala kung tumama. Kasi walang cover Tapos nung nung mga mag-alas 9 na yata yun, biglang nagpasabog sila. Ang daming pinasabog. Ang lalakas, parang maglindol pa yung bundok. Pasabog sila sa palibot yung mga perimeter siguro na kanila. Oo. Kasi ang alam nila na nakadikit na kami ng gusto doon sa kampo nila. Talagang kanyan. Yun na, nung nagpapasabog na ganon, tapos may dala kaming radio nun na parang nakamonitor din sa labas. Monitor namin na ang dami ng tulog. Yung dami ng tulog, sabi, mga patay na. Kasi 360 yung binulyong per namin Iba lang yung mga important na pick up talaga.
Tapos nung yun na, nung nagpasabog na monitor namin, marami nang tinatawagan yung ano eh, yung namumonitor namin eh, na napasok tayo ng mga pusa, sabi na. Napasok tayo ng kwan. Bakit nyo na-monitor? May dala kaming kwan ba de, yung radio nun na kwan. Namumonitor namin yung Conversation nila. oo sa kanila. Yun, nung namonitor na marami na silang tinatawagan na palibutan yung ano, yung isang bato diyan, yung mataas na bato, ganun sila. Palibutan 'yan. Ganun. Nag-isip na rin si Sir Posti natin noon. Kasi gapangan na kami sa mga tropa eh. Nag-account na kami kung may tama ba, may wounded ba, ganyan. Oo, may kulang. Zero visibility. Oo, talagang kwan yan. Tapos nung sabi ng kwan, puro tabi ka na lang. Kumpleto. Yung team ni kwan, ganito. Kumpleto sir. Sige, akyat kayo. Umakyat kami. Yun, nakapag-desisyon na namin kasi wala na kaming pagkain, wala na kaming, hindi namin sila makontak yung brigade. Wala na kaming kontak ba? Yun na, withdraw. Hindi nyo talaga pinasok pa. Hindi na. Withdraw kami. Magmadaling araw na yun pag withdraw namin. May mga nagkahulog-hulog pa nga sa bangin eh. Ginagawa na lang namin yung kanon, may mga tali yung iba, tapos para in case na kwan. Kasi uso dun sa kwan yung may hinuhukay sila na bigla ka na lang mahulog doon, maraming tusok-tusok. Yung Mga bait nila. yung ganun ang ginagawa nila na doon. Magtaka ka na lang, biglang maapakan mo yun. Lusot ko doon sa butas, may mga tusok na kwan doon, matutusok ka talaga doon. Tapos pagbaba namin, nadaanan na namin yung kwan na naman. Yun, nakarecover kami ng isang M16 doon, yung Pugin. Yung area na doon talaga ang pugad ng mga kwan, yung Pugin, barangay Pugin, sa Mabiga yan. Yan ang pinaka-critical nun dyan sa kwan. Paano nyo na-recover yun? Na Encounter na naman. Tapos, hindi siya naka-kwan doon, parang push yun eh. Parang push yung nakuha namin na yun. May mayroon siyang yung hinukay. Napatakan ng M23 yun. Recover namin yung M16. Pag withdraw namin doon sa may school, parang partis ng Bulwan yun. Dinagtambay kami doon. Pahinga kami doon sa school. Yun na, namumonitor namin yung mga nagkukwentuhan na mga bata. Tapos may mga nagtatanong, Sir, kayo ba yung yung nakapasok ng malaking kampo? Ganon sila. Hindi, sabihin lang namin, hindi kami yun. Ang daming patay, sir, ganon sila. Kaya marami talagang namatay doon. Bakit hindi nyo pinabumba yun, Master? Wala na kaming kontak eh. Hindi namin makontak ang brigade. Wala na kaming kontak. Hindi nila kami makakuan. Kasi parang na yun eh. Parang nagpapags na eh. Maraming mga kahoy na matataas. Tapos nagpapags siya. Kaya ang desisyon nyo noon na dala sa inyo is Withdraw kayo. Kasi yun nga yung namomonitor namin na palibutan yung malaking bato dyan, sabi nila. Yung malaking bato, yung bundok na kinalalagyan namin. Yun ang Kasi nung time na yun, grabe pa rin yung sa... grabe yan. Talaga kasi loob ng parang kampo nga daw yun eh, na kala namin noon school eh. Malaking kampo yun. Malaking kampo. Wala ring makapasok-pasok na tropa doon. Yung mga batalyon na kasamahan namin doon, hindi nila mapasok yun. So hanggang sa iniwan nyo talaga yun? Iniwan na namin yun. Hindi nyo na binalikan? Hindi na. Kasi may ibang kwan na naman noon eh. May ibang